paglabag sa Price Act at pwedeng makulong at magmulta hanggang 1 milyong piso. Muli rin nagbabala ang DTI sa publiko sa pagbili ng karneng botsa na posibleng ipinuslit ng mga negosyanteng namatayan ng alagang hayop. Eh, mga bulok, hindi naman nanamantala yun, nagugulang. Nagugulang na. Hinahalo sa sariwa. Sabagay, talagang apektado yung mga pananim eh. Kahapon kausap po natin si Secretary Alcala sabi niya, re-reviewin nila yung mga hinihinging yung kasiraan, yung figure ng damage sa mga pananim. Parang tumaas daw Parang kasi. pinalobo yata Oo. Kasi sinasabi nga anihan na, minaani na Oo. So, hindi lahat nasira. Sa ibang balita naman, 16 na testigo sa umuning naging dayaan noong 2007 senatorial elections, iniharap ng Department of Justice sa COMELEC kahapon. Isa sa mga ito si Nori Unas, na tumayong provincial administrator ng Maguindanao mula 2001 hanggang 2009. At nagsilbing kanang kamay ni dating Governor Andal Ampatuan Sr. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Unas na ilang araw bago ang eleksyon, naghapunan daw sa Malacanang ang mga gobernador at senatorial candidates ng Team Unity at doon na rin niya sinabihan ni Arroyo si Andal Ampatuan Sr. na tiyaking 12-0 ang panalo ng Team Unity sa Maguindanao kahit pa idaan ito sa Bandaraya. Pinaabot naman daw ito ni Ampatuan sa mga COMELEC officials sa probinsya sa pamumuno ni Nooy Provincial Election Supervisor Lintang Bidol. Kinwestiyon naman ng kampo ng mga Arroyo ang kredibilidad at motibo ni Unas at ayon sa kanilang tagapagsalita na si Atty. Raul Lambino, ito raw ay isang uri ng orchestration ng Administrasyong Aquino para naman mapagtakpan ang pangkukulang ng mga biktima ng kalamidad. Actually, sinasabi nga nila, yung missing in action daw ito yung panakip ni Pinoy nung kasagsagan ng mga bagyo. Oo. Para ang timing daw kasi ngayon, lahat nagre-recover, nagre-rehabilitate, bigla ka magpe-presko na ibang issue. Kaunay naman ng dayaan sa election ng 2007. Ang sinasabi din ng kampo nila paano uutusan hindi naman siya presidential election. Kumbaga, anong pakialam nung Office of the President? Pero iba kasi pag 12-0 Iba yun. At natuloy kasi yun Imposible na yan. Parang Talagang 12-0 imposible. sa Maguindanao dahil nung gabi ng eleksyon, Masyadong halata. nung gabi ng eleksyon kasi, Parang nanggigil dun may sumusulat na sa mga balota Oo, di ba merong na picture hindi mga lumabas? botante. May video. Ba, sino ba yung nakakalam na walang dayan sa eleksyon? Ang noong problema nila, 2007? paano nila isa-substantiate yung kanilang mga Yung proof, allegations. Testimonya ni Bidol. So ito, i-corroborate na nitong si Pero kailangan pa rin ng proof, di ba? Oo. Mas matibay-tibay, kailangan Wala nang Oo, proof. beyond reasonable Nabilang. doubt. Oo. Oo. Nag-resign na si Mig Zubiri. Wala na. Okay, pasadaran natin ang mga maksyong balita sa mga ito. Narito na ating Ronda Reports. Isang rider ang sugatan matapos siyang tumilapon mula sa kanyang motorsiklo sa A. Bonifacio, Quezon City. Yan po ang Ronda Report ni Katrina Son. Katrina. Yes, Igan. Isang motorista ang natagpo ang duguan at walang malay sa kalsada ng A. Bonifacio sa barangay San Jose, Quezon City, bandang alas 12 ng hating gabi. Ayon sa ilang residente, marami na raw naaaksidente sa lugar na yon dahil medyo madilim dito. Kwento naman ng isang saksi, mabagal lang daw ang takbo ng biktima nang bigla raw itong sumampa sa may Center Island at saka tumilapon. Dinala ang motor sa barangay hall ng barangay San Jose at ang biktima naman na si Romulo Oculio Jr. nagtamo ng ilang sugat at agad ding dinala sa ospital. Igan? Okay, maraming salamat, Katrina Son. Ayan, nakikita niyo po dun sa aming screen yung patuloy na serbisyo po ng unang hirit, no? Teleton sa baba, paglalaban naman sa itaas. So, ligo, laba pala, no? Kompleto yan. Gloria Labandera. Tawag. Oo. At yan o, bukod dyan, matagal na rin yung kinakailangan dyan na na malaban nila. Dahil una-una, ano ba yung naisalba nila? Correct. Di ba, wala rin halos sila naisalba. Kaya, doon po sa magbibigay po ng tulong pa rin, isamahan nyo po ng mga underwear. Totoo yan. Oo. Kasi hindi rin Importante. tayo makakakilos ng normal kung wala tayong suot na underwear, lalo na yung mga kababaihan. No? Para naman magamit na maayos. Hindi, pag underwear, medyo bago-bago naman garter, natin. di ba? Oo. Actually, doon sa mga relief goods kami na balitaan ko, may mga nagbigay ng barong Tagalog, hindi ko nila kailangan yun. Correct naman. mga Oo, may t-shirt, mga totoo yun mga kahapon discos. na sa may GMA Kapuso Foundation. Oo. May mga nakikita tayo doon na blazer, Walang gown naman siguro, Hindi mo gown. The magagamit blazer yun. siguro, sa ginaw, pwede. Hindi, pero yung pwede. yung Formal talaga? diretso talaga buo. Oo, yung talaga. mga O sa bagay, hindi na rin dapat
at parating sa kanila, siguro iniisip din, baka pwede na rin to, kesa wala. Basta Pero dapat kailangan- palabas sila Otherwise, eh. hindi na dapat umabot din dun yun. Kailangan din nila ng portalet, ha? Kasi Isa pa. kukunti lang ang mga banyo talaga dun sa mga Okay. Samantala sa ating Ronda Report pa rin, ilang umano'y miyembro ng camera hold-up gang arestado sa isinagawa entrapment operation sa Antipolo City, pero todo tanggi sila sa kanilang modus operandi. Anong modus operandi yan? Narito ang Ronda Report ni Maria Ausente. Maria, camera gang, paano? Hold up. Camera hold-up gang, Igan. Kukunan ako, pag ngiti ko, hold upin ako, gano'n? Hindi ganun, Igan. Actually, ang ginagawa nila dito is itong suspect na tinuturo nila na si Ian Advincula ay mag-acting kunwari siya na isa siyang wedding planner. And then magko-contact sa nung mga Kakasal. professional photographers para kunwari mag-cover ng isang kunwari prenuptial na coverage Okay, or yung mga oo. birthday or mga debut na mga coverages. And then kunwari magte-test shoot. So dadalhin yung mga supposed to be victims sa isang lugar, pero dun pala ititimbre na sa kagrupo nitong camera hold-up gang at kukunin yung mga gamit. So dahil sa mahal nga rin yung mga equipment tulad ng mga camera, mga tripod, mga lens, medyo tiba-tiba yata yung grupo, Igan. So kahapon nga, Igan, pasado alas 7 ng gabi, tumulak itong dalawang police Antipolo na nagkunwaring professional photographers kasi target na lang matiklo yung mga miyembro ng camera hold-up gang. At pagdating nga sa isang madilim at medyo matarik na bahagi ng Antipolo City na corner ng mga otoridad, sina Jason Huelva at Alex Senya na nagtangka pa sa ng tumakas. Positibo kasing naisakay ng nung dalawang suspect, yung dalawang nagkunwaring biktima sa tricycle upang ilayo at nagdeklara na sila ng hold up. At ito yun mismo yung modus ng grupo. Pero hindi rin nakontento yung otoridad, mas malaking isda kasi yung gusto nilang hulihin, Igan. At ito yung yung leader ng grupo na binabanggit din nila na si Ian Advincula. Sa Inare Center daw nung time na yon magkikita yung mga nahuling suspect upang ibigay yung mga nakuhang gamit. At nung makorner na nga itong si Ian Advincula, hindi na nakapalag ito. Sa police station naman, Igan, todo tanggi sina Huelva at Senya at nakunan pa yung si Huelva ng 2 sachet ng hininalang tuyong dahon ng marijuana. Si Advincula naman ay todo tanggi rin. Bumibili lang daw talaga siya ng mga gamit na binabagsak sa kanya ng 2 at wala daw siyang kinalaman doon sa kasong ito. Kasama rin nadampot ng otoridad si Ruth Viduya at isasama na rin daw siya sa investigasyon. Naka-recover din yung Antipolo City Police, Igan, ng isang baril, kutsilyo at mga cellphone. At sa pagkakaresto nga ng mga suspect, Igan, malamang ilalantad na rin daw yung iba pang mga naging biktima nitong grupo. Yan. Okay. Si Ian, ano yun, bebenta niya yung mga kinuhang camera at gamit ng photographer? Ibibenta niya daw sa mas murang halaga. At since Oo nga. medyo uso nga daw yung mga DSLR, yung mga camera Oo, equipment mahal na yan. din yan. Ibibenta sa mas murang halaga. And mas marami din daw yung bumibili ng mga second hand na mga equipment tulad ng DSLR. Pinag-iipunan niya, kawawa naman. Okay, maraming salamat. Mamaya pa ang detalye. Yan sa report ni Maria Ausente. Ingat-ingat ha, pag masyadong mura, nakaw. Alam mo, tinitingnan ko na nga, minimemorize ko na para hindi ko na siya kuning wedding planner. Yes. Naku naman! May announcement! Hindi, para sa kapatid ko. Para sa kapatid. May announcement si Drew. Para sa kapatid. Hindi, yung mas batang kapatid. Para mas batang kapatid. Tapos headline ka. Samantala, isang malaking sunog naman ang nagliyab sa Texas, USA. Isang chemical plant ang natupok na nagdulot ng makapal at maitim na usok. Dahil dito, agad na binalaan ng mga estudyante sa kalapit nitong elementary school na manatili sa kanilang silid-aralan upang hindi malanghap ang mga usok na delikado sa kalusugan ng tao. Excuse me. Mga chemical para sa oil fields, agrikultura, pet food at pagkain ng mga hayop ang ginagawa sa nasunog na chemical factory. Ang lakas ng liyab, kita nyo? Grabe, ang laki, ang lawak niya. Chemical Tagal plant patayin. pala. Chemical plant pa. Chemical Pwede ka naman mamatay sa usok mismo, pero chemical pa burning. Terrible. Baka yung effects niya baka years later. That's true. Chernobyl sa mga At narito naman maagang showbiz balita ni Luan D. Luan? Good morning po mga kapuso. Time for my early morning chika. Talaga naman pong di matatawaran ng kasikatan ng ating pound-for-pound king Manny Pacquiao. Ang mga humahanga sa kanya, hindi basta-basta. Gaya na lamang ng sikat na Hollywood actor na si Hugh Jackman na kilala natin bilang si Wolverine ng X-Men. Ayon kay Jackman, biggest
star sa mundo ng boxing ngayon si Pacquiao. Very thankful naman daw si Pacman sa papuring natanggap mula sa Australian actor. Isa rin si Jackman sa mga umaasang matutuloy ang pinakaabangang Pacquiao-Mayweather fight. Pacquiao is probably the biggest star in boxing right now. I have seen Manny Pacquiao. I mean, I want to see him and Mayweather fight. Can you make that happen? Really not much of the film where it's physical for me, which was nice. But Pacquiao-Mayweather. Yes. Oo. We're with you, Hugh. Ay, nako, you. I love you, Hugh. I'm sorry, I know I love you. I want to buy you stuff, Hugh. Yan, sinabi mo na yung mga iniisip naming lahat. Come here, Hugh. Bromance. Mga kapuso, marami pa rin po sa ating mga kababayan, syempre yung nangangailangan po sa inyong tulong matapos po ang magkasunod na pananalanta ng bagyong Pedring at Kiel. Kaya ipinagpapatuloy po ng Unang Hirit at GMA Kapuso Foundation ang telethon para sa mga naapektuhan ng bagyo. Para po sa inyong mga donasyon at pledges, maaari po kayong tumawag sa aming UH Telethon Hotline number 981-1950. Mga kapuso, isang number lang po yan, pero meron itong 5 telepono. Mga kapuso celebrities ang tatanggap ng mga tawag nyo, gaya ni na Rocco Nacino, Jay Gonzaga, Andrea Torres, at Diva Montelaba na nandito na ngayon. Si long hair na si Diva. Paalala, ang UH Telethon po ay hanggang 8:15 lang ng umaga. Oras po yan ng Unang Hirit. Si Diva nga. O, Diva? O, diba? Diva, oo. Alam ka kay Diba? Okay, tuloy-tuloy lang po ang pagtambay at paglilingkod publiko namin dito. Tuloy-tuloy din sa pinakapasayang morning tambayan sa telebisyon. Ito ang Unang Hirit! Sa Unang Hirit at Sun Unlimited Tech